nga lang ang pera ko. Kasi ang binibili ko palagi, mura pa noon, nasa 35 isang kilo. O ngayon, umabot na ng 55 isang kilo. Ang dating 5 kilo ng bigas na nabibili ni Tatay Jaime, hanggang 2 na lang daw ngayon. Kwento ng tinderang si Shane, ganyan din ang iba niyang customer, pero kumikita na raw siya kahit papaano. Sa ngayon po, may tubo na po kami sa aming pagtitinda ng 45. Unlike before, 2 piso po yun. Pero si Rosario, Piso pa rin. Hindi naman ganun kababa ang bigay. sa pisong tubo kada kilo, pumapatak na 500 pesos lang ang kinikita ni Rosario sa 15 kaban kada araw. Mas malaki pa ang gastos niya na halos 1,000 pesos, tipid pa raw yan. Umaasa na lang si Rosario na babagsak ang presyo ng bigas habang dumarating ang mga ani para makabawi raw siya. Ang likot ng presyo ng bigas, hindi katulad nung araw talaga na steady. Pag nag-ani, talagang bumabaksak yung presyo ng bigas. O sana nga ma'am, bumaba ng mababa. Naunang sinabi ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na hindi pa sapat ang bahagyang pagbaba ng presyo ng bigas, kaya inirekomenda nila kay Pangulong Bongbong Marcos na panatilihin ang price cap hanggang Oktubre. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kumikita naman na raw ang mga magsasaka sa 20 hanggang 23 pesos na farm gate price sa palay, habang nagpapatuloy ang 41 at 45 pesos na bigas. Mas maganda nga kung sa amin, yung mga magsasaka, gusto namin, huwag na tanggalin yung price cap para may stable yung price. Benefit yan sa ating mga magsasaka. Dahil yung traders and miller, ibabase sa 23 pesos. Sinabi rin ng DA na baka tanggalin lang daw ang price cap kapag bumaba na sa 38 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Ibig sabihin, kung susundin ang rule of thumb, 19 pesos lang ang bili niyan sa palay. Ani dating DA Secretary Leonardo Montemayor, lugi na ang mga magsasaka kapag bumaba pa ang presyo sa 20 pesos. Hindi ba ang farm gate price pagka sinabi ng presidente na yun ang price cap? We respectfully disagree with the position of Senior Undersecretary Ding Panganiban. The DA supposed to be, they should not be the ones at the forefront of pushing for continuation of the price cap. Baliktad po Natural din naman daw na bababa ang presyo ng palay sa dami ng supply, kaya wag na raw sanang pabagsakin pa. Bigay bawi rin daw ang gobyerno kung pananatilihin ang price ceiling matapos itaas ng National Food Authority ang buying price ng palay. Kasi on the one hand, we want to raise the price of palay, especially for our farmers. Pero pagka may price cap naman, baliktad po yung at a time when because of the main harvest, without government intervention by NFA, talagang bababa po presyo ng palay. Ani mga magsasaka, kung ang habol lang daw talaga ng gobyerno ay pababain ang presyo ng bigas, ang mga trader at hoarder ang dapat pinupuntirya at hindi sila. Sang-ayon dyan, pati ang rice retailers. Ngayon kung may makuha ng mababa, magbababa talaga kami. Basta meron lang supply. Kari Gator, CNN Philippines.